serbisyo. DZRH. 78 taon ng paglilingkod sa pagbabalita. DZRH, subok na sa balita. DZRH, haligi ng katotohanan. DZRH, makabagong bayanihan. Serbisyong tapat sa iyo. DZRH. Miyembro ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. MBC Network News, broadcasting nationwide, worldwide, and netwide. From MBC Manila Broadcasting Company in Pasay City, ito ang MBC Network News. Sa headlines ng MBC Network News, boxing idol Manny Pacquiao nadaya daw ayon sa ilang eksperto. Mga bakwit sa Marawi City, pansamantalang nakalimutan ang problema sa panonood ng Pacquiao-Horn match. Mga boxing analyst, nagbigay ng detalye na nadaya sa resulta ng laban si Pacquiao laban sa Australianong si Jeff Horn. Video ng pakikipag-usap ng referee kay Jeff Horn pagkatapos ng round 9 nag-viral. Matapos mabangga, rider tinakbuhan lang ng nakadisgrasyang kotse. Pondo para sa modernisasyon ng mga PUV, aprobado na. Ano-ano ang mga hindi makakalimutang kaso ng massacre sa Pilipinas, alamin. Mapanganib nga ba sa kalusugan ang pagbaboxing? US President Donald Trump may banat sa mga estado na hindi nakikipagtulungan sa pamahalaan. Mga celebrity, iisa sa sinasabing nanakawan ng panalo si Manny Pacquiao. Regine Velasquez, walang balak umalis sa GMA 7. Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Samahan po ninyo ako ng isang oras sa balitaan. Narito ang detalye ng mga balita. Pacquiao, talunan sa hindi inaasahang pagkakataon, nakuha ng isang bagitong boksingero ang titulo mula kay boxing idol Manny Pacquiao. Kung saan lumamang si Australian boxer Jeff Horn. Alamin natin sa report ni RH48, Sheila Idubas. Pakiramdam ni boxing idol Manny Pacquiao, biktima siya ng robbery sa Brisbane, Australia. Dahil ito sa kahinahinala umanong desisyon ng tatlong hurado na ibigay kay Jeff Horn ang panalo sa laban sa score na 117-111, 115-113 at isa pang 115-113. Tingin ni Pacquiao, siya ang tunay na nanalo sa laban. Sabi ng pambansang kamao, kung pagbabatayan ang resulta ng CompuBox numbers, ay malinaw na mas marami ang kanyang mga suntok kumpara kay Horn. Pero batay sa statistics, mula sa 380 power punches ni Pacquiao, 123 ang kumonekta, habang 73 lamang sa 428 na suntok ni Horn ang tumama. Samantala, sa kabila ng pagkatalo, nagpaabot pa rin ng mainit na pagbati ang Malacanang kay Pacquiao. Binigyang diin ng palasyo na mananatili ang paghanga ng buong bansa kay Pacquiao kahit sa oras ng kabiguan. Sinabi ni Presidential Spokesman Ernesto Abella na ang pagkatalo ng fighting senator ay hindi sapat para mabahiran ang pagkilala sa kanya bilang pambansang kamao. Dagdag pa ni Abella, bukod sa pagiging people's champ, mananatiling buhay ang pagturing kay Pacquiao bilang national treasure sa daigdig ng sports. Naagaw ng Australian fighter sa pambansang kamao ang korona nito sa WBO welterweight division. Para sa MBC Network News RH48, Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalita.
Marawi victims nanood ng laban ni Pacquiao. Sa kabila ng mga kinakaharap na suliranin sa mga evacuation centers sa Marawi City, nagawa pa rin na pansamantalang magsaya ng mga evacuees doon sa pamamagitan ng panonood ng laban ni Manny Pacquiao. Kung ano ang reaksyon ng mga ito sa laban ng pambansa kamao, alamin po natin sa report ni RH09 Sunny Casulia. Sandaling nakalimutan ng mga evacuee ang malungkot nilang kalagayan sa Marawi habang tuwang-tuwang pinapanood ang Pacquiao Horn Fight. Maaga pa lang ay nakaabang na ang mga bakwit sa Kapitolyo ng Lanao del Sur sa Marawi para sa free viewing at free merienda ng siopaw at soft drinks. Sa kalagitnaan ng laban ni Manny, rinig na rinig ang palitan ng putok at dumadagundong na airstrike pero hindi nito napigilan ng Pacquiao fans. Nasa mahigit 500 katao ang nanood sa free viewing sa Kapitolyo. Kasiyahan itong mga ating mga entities na mapanood nila at ang bansang konting kaligayahan man lang, bigyan natin break na yung itong mga kababayan natin Marawi City, hindi lang siguro tinatabasa nila mas tuloy pa rin ang pupukan yung Marawi City, bigyan natin ang mga kababayan at mga kasunduan na mapanood natin pambansang kamao. At sa kabila ng pagkatalo, hangad pa rin ang mga biktima ng Marawi Siege na makausap at makasama ang pambansang kamao at sigaw din nila ang rematch. Para sa MBC Network News, RH9, Sunny Casulia, naglilingkod sa pagbabalita. Dismayado, yan ang pakiramdam ng mga nanood ng laban ni Manny Pacquiao at Jeff Horn matapos i-anunsyo ni Michael Buffer na dinaig ng bagitong boksingero ang pambansang kamao via UD o unanimous decision. Kung paano ito tinanggap ng mga residente sa Northern Samar, alamin natin yan sa report ni RH32 Jane Bantayan. Mga nanood sa laban ni Pacquiao versus Horn, dismayado sa naging pagkatalo ng pambansang kamao. Nadismaya ang mga nanood ng laban ni Manny Pacquiao dito sa probinsya matapos na ito ay matalo sa unanimous decision laban kay Horn ng Australia. Hindi matanggap ng mga itong pagkatalo gayong malinaw di umano ang malaking puntos ni Manny Pacquiao. Ayon sa mga fans ni Pacquiao sa probinsya, isang hometown decision ang nangyari at malinaw ang pandadaya. Nagmistula namang ghost town kahapon ang ilang mga bayan ng Northern Samar sapagkat halos lahat nanood sa laban at tahimik ang kalsada. Tigil pasada ang mga pampublikong sasakyan. May mga libreng viewing na isinagawa at puno ito ng mga tao. Sa bawat puntos ni Pacquiao, sinasabayan nila ito ng hiyawan at inaasahang ito ay mananalo. Pero dismayado nang i-anunsyong ito ay talo. Bad trip naman ang ilang mga residenteng nanood lang sa kanilang mga bahay sapagkat hindi ito live at pasado alas 6 na natapos ang laro. Kung kaya't ilan ay napilitang manood na lang sa internet kahit na naghihingalo ang signal nito, ang importante live itong napapanood. Hanggang sa matapos ang laro, hindi pa rin makamove on ang mga nanood at maging hanggang ngayon umaga, sentro ito ng mga usap-usapan sa mga kanto. Ang di umano'y hindi tamang desisyon. Ngayon pa man, sa kabila nito, suportado pa naman ito si Pacquiao at ayon sa mga fans, manalo matalo, mananatiling pambansang kamao ito. Bawi na lang daw sa susunod na mga laban. Mula dito sa Katarman, RH34 Jane Garrett Bantayan ng DZRH Network News Center, naglilingkod sa pagbabalita. Tanong, may hangover pa ba kayo sa Pacquiao Horn fight kahapon? Kung oo, pues dadagdagan pa namin ang inyong hangover sa trending video na ito. Alam nyo bang muntik na palang itigil ang kanilang laban dahil kay Horn? Ano bang nangyari kay Horn? At ano ang mga sinabi ng referee habang nakabreak ang laban? Panoorin at pakinggan sa report ni RH44, Vien Dacles. Bukod sa kabi-kabilang reaksyon at pagkadismaya sa questionable umanong pagkapanalo ng ngayon WBO welterweight champion na si Jeff Horn, pinag-uusapan din ngayon ang viral na video kung saan muntik nang maipatigil ang laban nito sa pambansang kamao Manny Pacquiao.
sa nasabing corner ring footage kung saan makikitang pagod at duguan na ang 29 anyos na si Horn, makikita at malinaw na maririnig ang matinding pag-aalala ng referee na si Mark Nelson sa Australianong boxer. Ayon kay Nelson, handa siyang ipatigil na ang laban basta't bigyan lamang siya ng senyales kung hindi nakakayanin pa ni Horn ang lumaban kay Pacman. Paliwanag pa noon ni Nelson, nais lamang niyang protektahan si Horn dahil tila ba hinang-hina na ito matapos na paulanan ng suntok ni Pacquiao. Listen, I'm here to protect you, okay? I think you had enough. He's all right. No. You want to continue? Yes, he's okay. Show me something in this round, or we're going to stop the fight. Gayunpaman, hindi nagpapigil si Horn at ipinagpatuloy pa rin ng referee ang laban, kung saan nakuha nito ang kontrobersyal na unanimous decision win pabor kay Horn. Samantala, ang nasabing footage ay kuha matapos ang ika-9 na round ng laban ni Pacquiao at Horn, kung saan makikitang duguan at hilong-hilo na ang Australian boxer dahil sa pinakawalang suntok ni Pacman. Para sa MBC Network News, RH44, Vien Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, mga boxing analyst, dismayado din. Kung ang mga residente sa Samar at Marawi ay nadismaya sa Pacquiao-Horn bout, hindi rin naman natuwa ang mga sikat na boxing analyst kung ano ang kanilang mga theory kung bakit hindi ginawad kay Pacquiao ang panalo. Alamin po natin sa report ni RH44, Vien Dacles. Sa isang pambihirang pagkakataon, tinawag na basura ng ESPN sports analyst na si Stephen Smith ang desisyon ng mga hurado sa laban ni boxing idol Pacquiao at Jeff Horn. Ayon kay Smith, kung mayroon man siyang ikinalulungkot, yun ay dahil wala siyang pangalan at mugshots ng 3 opisyal na nagnakaw ng panalo kay Pacquiao. Ayon kay Smith, 4 na rounds lang ang ipinanalo ni Horn. Ayon naman sa dating heavyweight boxer na si Justin Fortune na nakatrabaho ni Pacquiao mula pa noong 2002, dapat ay ibinigay kay Pacquiao ang unanimous decision. Kinilala naman ni Fortune ang pagsisikap ni Horn na ibinigay umano ang kanyang 100% para daigin si Pacquiao. Sari-sari naman ang reaksyon ng netizen sa Pacquiao-Horn match. Sa post ng senior writer ng Ring Magazine na si Mike Coppinger, sinabi nito na muling nanakawan ng panalo si Manny Pacquiao at isa itong senyales ng pagkamatay ng boxing. Sa post naman ni Sergio Mora, dating professional boxer, sinabi nito na mula sa zero ay naging hero si Horn. Ay naman sa tweet ni Robert Flores, sports journalist ng MBL Network, ito na ang ikalawang pagkakataon na nanakawan ng panalo si Manny at sa 2 pagkakataong iyon, si Timothy Bradley ay present. Para sa MBC Network News, RH44, Vien Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. Sino nga ba ang tunay na nagwagi sa Pacquiao-Horn bout? Makakausap po natin ng live si Toby Pavon, ang host po ng Game Now dito po sa DZRH News Television. Toby? Yes, so nakita natin, no, marami ang umaalma dito sa naging outcome ng Pacquiao-Horn, although hindi na maraming hindi makamove on kasi nga medyo dubious yung kinalabasan niya. Unanimous decision, pero marami ang nag-feel na mas naging lamang si Pacquiao throughout most of the fight. Kung bakit ito nangyari, sa tingin ko lang, product ito ng 2 bagay. One is yung pagka-referee ng fight. Another is yung flawed system ng judging dito sa boxing. Anong ibig mo sabihin dun sa referee ng fight? Nakita natin yung strategy na ginamit ni Jeff Horn, hindi siya yung conventional na boxer na nakasanayan na makalaban ni Pacquiao. Dati kasi mga nakakalaban niya sina
mga Mexican boxers katulad ni Eric Morales, mga Alex Barrera, mga technical fighters sila. So, ang pinaka-aim nila is makapuntos. Si Jeff Horn naman, alam natin na brawler siya, malakas siya sumuntok at sugod siya ng sugod kay Manny. Ang naging problema, dahil sa laki ng size difference nila, si Manny napakaliit compared kay Jeff Horn sa laban na ito. Nagamit ni Jeff Horn ang kanyang size advantage para makulong si Manny. Kumbaga, hindi niya pinasuntok si Manny, hindi niya hinayaang makagalaw si Manny, na medyo, sabihin natin, madumi na strategy niya. Kasi hindi dapat nahahawakan ng boxer yung kalaban niya. So may problema sa referee? Yes. Kasi ilang ulit din nakita natin na nag-clash yung mga ulo nila. Ilang beses na tinigil yung fight para itingnan kung may accidental headbutt, kung may mga punches na mali na yung tama. So, hindi man lang binawasan ng points yung si Jeff Horn. Hindi man lang winarningan si Jeff Horn na dapat tigilan niya yung mga ganyan na atake. Oo. Kasi nag-research din ako dito. Sino yung referee? Henry, anong pangalan ng referee? Mike Henry ba? Mark Nelson. Sabi ko nga, parang katunog ng artista. Marami na rin siyang nirefereehan na mga world title bout. Oo, pero sa tingin ko, medyo perception problem ito sa referee kasi hindi na nakikita yung mga maling ginagawa hindi naman mali, maduming ginagawa ni Jeff Horn. Natatago niya na maayos kasi iba yung perspective natin as viewers, iba yung perspective niya as referee. Tandaan natin na nasa isang angle lang siya habang pinapanood niya yung fight. Tayo nakikita natin kasi maraming camera. So yung mga angulo na mga headbutts, mga extra hits na ginagawa ni Jeff Horn, hindi niya nakikita kasi nahaharangan ng katawan ni Manny, nakaharangan ng katawan niya mismo. Oo, hindi kaya parehas din yun. Yung mga hindi niya nakikita ay nakikita natin at yung nakikita niya, hindi natin nakikita. Kasama na rin yun sa mga factor. Pero ang naging problem dito, nag-factor in siya into yung judging ng yung kung paano ginudge yung fight na to. Kasi as a boxing judge, constrained lang sila sa dalawang options. Either bigyan mo ng 10 or less than 10 yung mga fighters. So every round, kailangan silang magbigay ng 10 points sa feel nila na nanalo sa round na yun. Yung basehan nila ng kung sino ang nanalo sa round na yun, yan yung medyo nagiging dubious dito sa boxing. Kasi hindi siya based solely on kung sino ang nakatama ng mas marami, sino ang mas accurate sa punching. Kita natin sa punch stats, no? Mas marami talaga yung tinama ni Manny Pacquiao. 108 to 92 yung landed niya. Mas mataas pa yung percentage niya kaysa kay Jeff Horn. And yet, sa tingin ng mga judges, mas lamang si Jeff Horn during those rounds. Ang reason yan, nagawa ni Jeff Horn kasi yung perception na may advantage siya sa fight na ito. Paano na nagawa ito? Nakita natin sa fight. Palagi siyang sumusugod. Palagi niyang hinahawakan si Manny to the point na hindi na talaga makapalag si Manny. Ang mga nakita nating total punches na yan, kung makita nyo, palagi kasing on the defensive si Manny Pacquiao at nagka-counter punch siya. Kaya ganyan ang naging perception ng mga judges. Gusto ko rin questionin yung punch stats na yan, yung CompuBox na yan. Ano yung CompuBox na? Ano yan? Sino yung mga yan? Ang CompuBox, isa silang company na nag-analyze or nag-record ng data para sa mga boxing matches. So nagbebenta sila ng detalye, ganun? Yes, sila yung kinukuha ng mga biggest na fight promotions para i-record ang lahat ng statistics nila. Kasi nung tiningnan ko sa loob ng wala naman sila sa loob ng ringside. Saan sila nagbabase ng kanilang stats? Meron silang mga counters, meron silang portion dyan sa arena wherein naka-laptop lang sila and kinakount lang talaga nila yung mga punches. So ibig sabihin, parang binabase nila yung kanilang stats doon sa mga camera na nakakalat? Yes. Okay. So kasi wala akong nakitang ni isang personalidad na nagsalita in behalf of the CompuBox. Nasaan yung CompuBox? At saka nasa loob doon sa loob ng ringside ni walang representative ng CompuBox. Kaya nga ang kino-question ko, bakit natin masyadong pinaniniwalaan itong CompuBox na ito?
Well, ang CompuBox naman kasi, third party siya. Third party analytics data gathering siya. Oo. Meron din tayo nito for basketball, baseball, lahat ng mga major sports events, meron ng talagang nagre-record ng mga analytics. Hindi sila binabanggit usually sa TV or sa mga promotions dahil nga third party sila. Hindi sila kasi kasama yun ang nagiging dahilan ng ngayon ng bulong-bulungan at saka away-awayan dahil sa inilabas ng CompuBox na yan. Pero actually, even kahit tignan natin yung mga numbers ng mga previous fights kasama si Manny Pacquiao and yung mga CompuBox numbers, ang pinakakahawig nito ay ang naging result ng Timothy Bradley fight ni Pacquiao, yung una. Wherein halos ganito rin yung naging punching numbers. Mas maraming na-land si Pacquiao, mas accurate, and yet nanalo si Tim Bradley. Pero even si Pacquiao, naging beneficiary din ng yung situation na ito. Yung second fight niya against Juan Manuel Marquez, makita natin na may konting edge si Juan Manuel Marquez when it came to total punches landed tsaka yung accuracy niya. And yet nanalo si Manny Pacquiao by a split decision. So hindi talaga natin masabi na end all be all ng boxing ang mga punch stats na ito. Okay. May binanggit ka kanina tungkol dun sa size ng dalawang boksingero. May kinalaman ba to sa edad? Well, more on genetics na ito kasi alam natin, diba, mga Filipino. Medyo matanda na rin si Pacquiao. Oo. Ang naging problem din nito is yung talagang height lang talaga. Mas malaki lang talaga si Jeff Horn. At the same time, hindi naman siya pwedeng lumaki ng sobra-sobra kasi pareho naman silang kailangan umabot sa catch weight ng welterweight fight. So hindi naman sila totally at a disadvantage si Manny Pacquiao. Dahil sa edad. Sa height. Pero yung hinahanap ko kasi dati na mabilis na suntok, tumatakbo, saan-saan yung inanap ko yung bilis na yun, nawala eh. Yes, medyo part siya ng edad ni Senator Pacquiao, pati na rin ng kakulangan sa training. If anything, ang pinakamalaking naging fallback or mistake ni Manny dito, medyo nag-relax siya pagdating sa training. Kasi alam natin, ang daming naging problema sa training camp niya. Hindi siya nakapag-training na maayos. Kung saan-saan pa yung mga venue niya, hindi siya nakapag-focus talaga sa match na ito. Okay. Anong sa palagay mo dito sa mga reklamo? May mangyayari ba dito o sat-sat lang tayo? Well, ang pinaka-solution dyan talaga rematch. Pero I don't think na mare-reverse ito. Wala, no? Kasi sa mga nakaraan din, may mga pagkakataon din na natalo din si Pacquiao at nagreklamo tayo, wala rin naman nangyari. Yes. Okay, Toby, para sa'yo, rematch o retire? I would like to see rematch kay Manny. Sana mag-focus siya sa boxing. Sana talaga ibigay niya yung 100% niya. Kasi, so mag-resign siya sa Senado? Sana. Sorry, pero yan talaga yung sa akin. Kasi nakita ko naman, kaya pa rin naman ni Manny eh. Kahit na matanda siya, kahit na medyo nawala na yung punching power niya, yung skills niya, yung intelligence niya dito sa ring, nandyan pa rin. Hindi pa rin totally outmatched si Manny. Kasi kung sasabihin natin na time for him to retire, sana talagang convinced tayo na natalo siya. Hindi eh. The mere fact na sinasabi natin na nadaya siya, na controversial yung decision, may ibubuga pa si Manny. Okay, last question ko. Magkano naiuwi na pera ni Manny Pacquiao? Alam ko ang assured price dito was $10 million, no? 10 million? Halos. Kanino? Kay Pacquiao? Alam ko both fighters. At least 10 million. Bakit parang hindi parang nilibre yung fight, lalong-lalo na sa pagtutok sa TV, Toby? Hindi masyadong pay-per-view ito. Yun nga yung medyo napansin ko na wala na yung market value niya. Hindi na masyadong na-advertise ito, hindi rin masyadong na-promote ito ng maayos. Nakita natin, unlike past fights, hindi ko sure kung nagpalabas nila dito sa Aliu Theater. Marami nang hindi na rin nag-pick up ng pay-per-view na ito to the point na yung ESPN, pinalabas na lang ito on free TV. Oo nga, saka napansin ko yung traffic kahapon. Matraffic. Oo. Hindi ganun sa mga last fights niya, talagang walang traffic. Ngayon, may traffic. Siguro inakala ng mga tao na walk in the park na lang ito para kay Manny Pacquiao na hindi naman kilala si Jeff Horn. So, what's the point of watching? Pero ayun, pinakita na nga ni Jeff Horn na hindi siya dapat baliwalain.
Oh, so palagay mo magkakaroon ng rematch? I hope so. I do hope so. Okay, maraming salamat, Toby. Maraming salamat. Kailan yung show mo? Anong tuwing kailan? Yes, huwag kalimutang manood ng Game Now every Yan. 6:30 p.m. ng Sunday. Ayan, sa Game Now. Maraming salamat si Toby Babon ng Game Now dito po sa DZRH News Television. Bagyong Emong, nasaan na nga ba? Nito lang po itong weekend lang po, nakaranas tayo ng mga pulupulong pag-ulan sa buong Pilipinas. Dahil ba ito sa Bagyong Emong o may iba pang sanhi na mga pag-uulan sa bansa? Ngayong linggo, magiging mas maganda ba ang ating panahon? Alamin natin straight from Panahon TV kasama si Desiree Jonyo. Desiree? Magandang araw Pilipinas, bagamat lumakas pa at isa ng severe tropical storm ang Bagyong Emong, tuluyan naman na itong nakalabas ng Philippine Area of Responsibility. Alas 4 kaninang umaga, ito po ay namataan sa layong 570 kilometers east-northeast ng Bascos sa probinsya po yan ng Batanes. Mayroon pa kaya itong epekto sa anumang bahagi ng ating bansa? Narito ang forecast. Dahil sa layo sa kalupaan, walang naging epekto ang bagyo sa anumang bahagi ng bansa. Pero pinalakas nito ang habagat na siya nagdadala na may hina hanggang sa katamtamang pag-ulan sa Ilocos Region, Bataan, Mimaropa hanggang sa Western Visayas. May mga pag-ulan din sa Zamboanga Peninsula at sa Northern Mindanao. Sa natitirang bahagi naman ng bansa, kabilang na ang mga pangunahing lungsod, maaliwalas na panahon naman ang inaasahan. Sa Metro Manila, 24 hanggang 33 degrees Celsius ang temperatura. Kung Metro Cebu naman ang destinasyon mo, 25 hanggang 31 degrees Celsius na temperatura ang naghihintay, habang 25 hanggang 32 degrees Celsius naman sa Metro Davao. At para kumpletohin ang ating taya ng panahon, silipin natin ang forecast para sa mga pililungsod ng ating bansa. Sa Cabanatuan, Nueva Ecija, maaliwalas ang panahon hanggang sa Calapan, Dumaguete at Sarojas. Maging handa lamang sa mga pag-ulan kung kayo ay nasa Kalayaan Islands. Sa bahagi naman ng Catbalogan, General Santos, Tagbilaran, Surigao at Tipolog, bahagya hanggang sa maulap na kalangitan ng iiral. Posible din ang mga isolated rain showers and thunderstorms. Lowest temperature is 23 degrees Celsius, but it can reach up to 33 degrees Celsius. Yan ang latest mula rito sa Quezon City. Ito po ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po si Desiree Zonio. Magandang araw po sa inyo at balik muna tayo sa studio. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo. Mga anti-martial law, ikukulong. Nako, babala po sa mga lantaran ng pagkontra sa martial law dyan. May banta po sa inyo ang Pangulong Duterte. Kung ano ang gagawin niya sa mga pilit na pipigil sa batas militar. Alamin natin sa report ni RH48, Sheila Idubas. Nanganganib na makulong ang mga kumukontra at bumabatikos sa idiniklarang martial law sa Mindanao. Ito ay kapag tinutuo ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang babala na ipakukulong ang mga kritiko ng batas militar. Sinabi ng presidente na baka mapilitan siyang gawin ang mabigat na hakbang na ito kapag hindi tumigil ang mga kumukontra sa martial law. Idiniin ng presidente na may mabigat na rason para ituloy o palawigin pa ang martial law sa Mindanao kasunod ng pagsulpot ng mabigat na problemang dulot ng mga lokal na teroristang inspired ng ISIS. Nagpatupad ang presidente ng martial law sa Mindanao na naging daan para damputin ng otoridad ang mga taong pinaghihinalaang konektado o sympathizers ng Maute Terror Group na umatake at kumubkob sa Marawi City. It's not dependent on the whim na punta sa Supreme Court. Maniwala kaya ako, tingin ko magulo pa, palif mo. Hulihin kita. Pasok na tuloy kita sa kulungan. Para sa MBC Network News RH48, Sheila Edubas naglilingkod sa pagbabalita.
Oy, buti na lang ako'y nagpa-full tank kanina. Presyo ng krudo, tataas na naman. Hindi masyadong magandang balita po ito para sa mga motorista dyan. May aasahan na naman kayong taas sa presyo ng produktong petrolyo. Kung magkano, alamin natin sa report ni RH09, Sunny Casulia. Matapos ang 4 na sunod na oil price rollback, asahan naman ang pagtaas ng presyo ng mga petrolyo bukas. Batay sa pagtaya ni Energy Undersecretary Felix Pentivella, nakaabang tumaas ang presyo ng gasolina ng 30 centavos kada litro, 50 centavos sa diesel at 50 centavos din ang kerosene. Batay ito sa galaw ng International Oil Trading noong isang linggo na nakaapekto sa domestic prices ng petrolyo. Gayunpaman, nilinaw ni Pentivella na maaari pa itong magbago depende sa trading noong Biyernes. Noong Sabado, sinalubong ang mga consumer ng rollback sa presyo ng LPG. Nagbawas ang Petron at Solein ng 1 peso and 65 centavos kada kilo ng cooking gas habang 92 centavos naman kada litro sa Extend Auto LPG. Para sa MBC Network News, RH9, Sunny Casulia, naglilingkod sa pagbabalita. Now, there is 3 million drug addicts per hour. I'd be happy to slow. Airstrike sa Marawi, tuloy-tuloy pa rin. Magbabalita ng live mula dyan sa Marawi, si RH19 June Dimakutak. Lakay? Balikan natin mamaya ng konti si June Dimakutak. Samantala, drug pusher ni Ratrat. Babala sa mga nagbebenta ng illegal na droga dyan. Magbagong buhay na po kayo nang hindi kayo magaya sa video na ito kung saan isang lalaking umano'y drug pusher ang pinagbabaril patay sa loob mismo ng kanyang bahay. Para sa kabuang detalye ng report na yan, alamin natin mula kay RH44, Viendacles. Pinasok sa bahay at pinagbabaril hanggang sa mapatay ang isang 51 anyos na umano'y drug surrendery sa Legislative Street, Batasan Hills, Quezon City. Tama ng bala sa ulo at katawan ang inabot ni Teodulo Mata Jr., walang hanapbuhay. Aminado si Christian, isa sa lalaking anak ni Mata, na gumagamit ng droga noon ng kanyang ama pero tumigil na ito. Pero sabi naman ng mga kapitbahay ng pamilya, marami na umanong naperwisyong kabataan sa kanilang lugar dahil hindi lang simpleng user si Mata kundi tulak rin ito. Bago mag-alas 4 na madaling araw kanina, nang pwersahang pasukin sa bahay ng 2 armadong nakamaskara sa bahay si Mata at pinagbabaril at matapos ito ay mabilis na tumakas sakay ng motorsiklo. Para sa MBC Network News, RH44, Viendacles, naglilingkod sa pagbabalita. Manny Pacquiao nanakawan? Mga celebrity, iisa sa sinasabing nanakawan ng panalo si Manny Pacquiao. Magbabalita si RH43, si Rocky. Nagkakaisa ang mga celebrity sa pagsasabing nanakawa ng panalo si Manny Pacquiao sa naging laban nito kay Jeff Horn. Hindi nakatiis ang mga celebrity na hindi ilabas ang kanilang pagkadismaya nang i-announce ng boxing announcer na talo ang tinaguriang pambansang kamao. Isa rito si Sara Labati na nagsabing kaya lumilipat sa mixed martial arts ang fans dahil sa napapagod na umano ang mga tao na makita ang mga boksingero na nananakawa ng panalo sa nasabing corrupt sport. Ayon naman kay Lani Mercado, luto ang nasabing laban dahil dapat umanong si Pacquiao ang nanalo. Sinabi naman ni Camille Prats na isa umanong dirty fight ang nangyari at napaka-undeserving. Magi ang dating heavyweight champion na si Lennox Lewis ay hindi makapaniwalang natalo si Pacquiao sa nasabing laban. Ayon kay Lewis, game na game umano si Horn ngunit nahirapan umano siyang intindihin kung bakit ito nanalo sa anumang dahilan. At yan aking balita, ako naman si RH43 Rocky, ang inyong kaliga sa mundo ng showbiz. Sa pagbabalik ng MBC Network News, matapos mabangga, rider tinakbuhan lang ng nakadisgrasyang kotse. Pondo para sa modernisasyon ng mga PUV, aprobado na. Ano-ano ang mga hindi makakalimutang kaso ng massacre sa Pilipinas? Alamin.
Mapanganib nga ba sa kalusugan ang pagbaboxing? US President Donald Trump may banat sa mga estado na hindi nakikipagtulungan sa pamahalaan. Mga celebrity, iisa sa sinasabing nanakawan ng panalo si Manny Pacquiao. Regine Velasquez, walang balak umalis sa GMA7. Mga detalye sa pagbabalik ng MBC Network News. Bonding with the family pag may time. Try ng bagong recipe pag may time. Business pag may time. Dahil ang may pride, may time. Pride Power Wash. Tama sa washing machine. Tama sa mancha. Kasi may stain away formula, di ka kusot ng kusot. Tama ang bula, di ka banlaw ng banlaw. Tama sa motor, dahil walang chalk na pwedeng magbara. Pride Power Wash. Tama sa washing machine. Update pag may time. All you need is Pride. ACS. Kaanda. 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 Ang paglalaba, nakukuha yan sa Gaanda. Pinagagaan at pinagaganda ng Pride. May dagdag alaga ng fabric conditioner, nililinis, pinababango, pinalalambot, inaalagaan ang kulay ng damit para gaanda ang pamilya. Ang ganda ko! Pride with fabric conditioner. Di biro maging nurse. Dapat marunong sa sakit at marunong ding mag-alaga. Yun bang may malasakit? Kaya pagdating sa bath soap, hanap ko, tulad ko, lalo't may pamilya ako. Kaya ang gamit ko, Shield Bath Soap. Galit ito sa sakit na dulot ng germs. May antibacterial na pareho ng sa leading brand. At may malasakit sa skin dahil may Shea Butter Moisturizer. May malasakit din sa budget dahil super affordable. Kaya naman approved ito ng Philippine Nurses Association. Shield. Galit sa sakit, may malasakit. ACS. Tuloy ang mga balita sa MBC Network News. Isa na namang kaso ng hit and run. Isang kalunos-lunos na pangyayari ang sinapit ng isang motorista matapos na mabangga at takbuhan pa ng nagdisgrasya nito. Saan ito nangyari at ano nangyari sa driver ng kotse? Alamin natin sa report ni RH44, Vian Dacles. Huli sa CCTV camera ang ginawang pag-hit and run ng isang kotse sa nabanggang rider sa bahagi ng A. Sandoval Avenue, corner Mercedes Avenue, Pasig City. Makikita sa CCTV footage na maluwag at wala namang build-up sa nasabing lugar at hindi rin naman mabilis ang takbo ng mga motorista. Ngunit ilang saglit lang sa pakurubang bahagi ng kalsada, makikita na bago pa man tuluyang makaliko ang biktimang kinilalang si Renel Gado, ay siyang pagsulpot naman ng humaharurot na Ford Fiesta na may plakang NGI 713 at saka nabangga at nagulungan pa ang naturang biktima. At sa halip na huminto para tulungan, nagmadali pa itong tumakas mula sa pangyayari at hindi na binalikan pa ang biktima. Sa ngayon, pinaghahanap na ang driver ng naturang kotse. Para sa MBC Network News, RH44, Vian Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. Oy, good news ito sa mga pasahero. Aprobado na po ng pamahalaan ang pondo para sa modernisasyon ng mga PUVs. Kung magkano ang inilaang pondo ng pamahalaan at kung kailan natin maaasahan ang mga bagong PUV sa kalsada. Alamin natin yan sa Good News Report ni RH09 sa Nicasulia. Narito na ang ating good news para sa mga reklamador na Chupera Transport Group.
Aprobado na ng pamahalaan ang pagpapalabas ng 80,000 pisong pondo para sa modernisasyon ng nasa 28,000 Public Utility Vehicle o PUV. Ayon kay LTFRB Board Member Aileen Lizada, parehong nilagdaan na ng Department of Budget and Management at ng Department of Finance ang naturang subsidiya para sa 28,347 jeepney sa buong bansa para sa 2018. Giit ni Lizada, ito'y bilang tugon para sa mga nagrereklamong tsuper at transport group na hindi umano kakayanin ang pagsasaayos ng mga karag-karag na pampasaherong jeep. Ngayong taon, uunahin ng gobyerno ang 3 lugar sa Metro Manila, kabilang ang Senate PICC area, Taguig, Pateros at Pateros Fort Bonifacio. At yan ang ating Good news para sa MBC Network News. RH9, Sunny Casulia, naglilingkod sa pagbabalik. Pag-usapan na ho natin ang mga massacre sa Pilipinas. Kamakailan lang po, gumawa ng ingay sa lahat ng news agencies ang karumaldumal na pagpatay sa isang pamilya sa San Jose del Monte, Bulacan. Ang dahilan, trip-trip lang ng mga sospek. Dahil dito, lalong lumakas ang panawagan na ipatupad na ang death penalty sa bansa. Pero alam nyo ba kung ano ang mga hindi makakalimutang kaso ng massacre sa Pilipinas? Alamin natin yan sa Alamba News Report ni RHO 49, Rita Salonga. May umami na di umano sa karumaldumal na massacre sa 5 magkakapamilya sa may San Jose del Monte, Bulacan. Ipinresenta sa media noong nakarang Huwebes si Carmelino Ibanez, ang suspect di umano na umami na ginahasa at walang habas na pinagsasaksak ang isang ginang, ang kanyang 2 anak at ang lola ng mga ito. Sa naging panayam ng DZRH kay Dexter Carlos, ang asawa at ama ng mga biktima, unang kita pa lamang daw niya sa suspect habang ini-interview ito ng pulis bilang isa sa mga persons of interest ay kumulo na daw ang kanyang dugo. Base naman sa naging salaysay ng Philippine National Police Region 3, nag-breakdown di umano ang suspect nang pinakiusapan siya mismo ng kanyang sariling ina at kapatid na umamin na sa kanyang nalalaman tungkol sa nasabing massacre. Doon na daw umamin si Ibanez at sinabi sa kanyang pagkakaalala, mag-isa niyang ginawa ang krimen. Lango rin daw siya sa alak at high rin siya sa illegal na droga. Sa ngayon, hawak na ng pulis ang 2 pang persons of interest, ang nakasamang mag-inuman ni Ibanez bago naganap ang nasabing krimen. Hindi na tayo bago sa mga ganitong krimen. Ang namayapang Laura Visconde na ilang taon ring naghintay ng katarungan para sa pagpaslang sa mag-iinan nitong sina Estrelita, Carmela at Jennifer. Una nang nahatulan ng parusang pagkakakulong ang mga suspect sa nasabing krimen na sina Hubert Webb, Antonio Lejano II, Hospicio Fernandez, Michael Gatchalian, Miguel Rodriguez, Peter Estrada, Joey Fillard at Artemio Ventura. Ngunit noong 2010, ni-reverse ng Supreme Court ang naunang desisyon ng Court of Appeals at nakalaya ang grupo ni Webb. Ang Cabading Massacre kung saan pinatay ni Pablo Cabading ang kanyang unika iha at ang asawa nito bago ito nagbaril ng kanyang sarili. Ang Payumo Massacre noong 1995 kung saan pinagsasaksak rin ang mga biktima at ang natira lamang na buhay ay ang 11-year-old na anak na batang babae. Ang Baguio Massacre kung saan 3 menor de edad at ang yaya ng mga ito ay pinatay ng suspect na si Philip Tolentino Avino. Hanggang ngayon, naghihintay pa ng katarungan ang ilan sa mga biktima ng mga malalagim na massacre na ito. Para sa Alamba News, RH49, Rita Salonga, naglilingkod sa pagbabalita. Total, pinag-uusapan na rin lang natin si Manny Pacquiao. Tanong, mapanganib nga ba ang boxing sa kalusugan? O ito para sa mga nahihilig sa sports na boxing dyan. O yung mga may mga kaibigan na curious sa boxing. Pwede na itong itag sa inyong, o pwede nang itag ang inyong mga friends para malaman nila kung ano nga ba ang mga implikasyon ng paglalaro ng boxing sa inyong mga katawan. Sabay-sabay po nating alamin sa PS I Tag You. Maliban sa mga pasa, sugat at iba pang sakit sa katawan na dulot ng pagboboksing, may pangmatagalang epekto ang pagboboksing sa kalusugan ng mga atleta. Isa sa pinakamalaking concern ng mga health professionals ngayon sa mga boksingero ay ang epekto ng mga tama sa ulo sa kanilang kalusugan.
Napaka-prone sa brain injury ang mga boxer dahil paulit-ulit silang natatamaan sa ulo na umaalog sa utak na nagiging sanhi ng concussion. Lalo na kapag nananakaut ang isang boxer tulad na nangyari kay Manny Pacquiao sa ika-4 na laban kay Morales dahil nag-shutdown ang kanyang utak sa lakas ng impact. Malaki rin ang tsansa na magkaroon sila ng sakit sa utak tulad ng Parkinson's disease na naging kondisyon ni boxing legend Muhammad Ali matapos magretiro. Ayon sa mga pag-aaral, kahit pa magsuot ng helmet ang boksingero, hindi pa rin mababawasan ang head injury risk nito. At ang tanging paraan para matanggal ang panganib na dulot ng pagboboxing ay ipagbawal ang mga headshots. Binanata ni US President Donald Trump ang dumadaming bilang ng mga estado sa Amerika na tumatangging magbigay ng datos ng kanilang mga botante. Kwinestyon ni Trump kung bakit umano itinatago ang pangalan, address at sensitive personal information ng mga botante sa komisyon na kanyang binuo para imbestigahan ang umano'y voter fraud. Una rito, nasa 20 states na ang tumangging magbigay ng impormasyon ng kanilang mga botante dahil sa paglabag umano ito sa privacy ng kanilang mga mamamayan. Samantala, ipinagbabawal na ng Turkish government ang pagbebenta ng energy drink sa mga menor de edad sa kanilang bansa. Ayon sa anunsyo mula sa Turkish Food, Agriculture at Livestock Ministry, bawal nang mag-supply o mag-alok ang mga paaralan, sports facilities at mga ospital ng mga energy drink. Maging ang anumang uri ng patalasta sa mga pampublikong lugar ay ipinagbabawal na ng batas. Dagdag pa sa anunsyo, dapat na magkaroon ng mga babala ang mga energy drink na hindi dapat ito isinasabay na inumin kasama ang alak dahil maaari itong makamatay. Para sa MBC Network News RH48, Sheila Edubas naglilingkod sa pagbabalik. Walang kaproblema si Regine Velasquez sa kanyang estado ngayon sa GMA7 Network kung kaya't wala umano siyang kabalak-balak na lumipat ng ibang istasyon. Ito ang naging sagot ni Regine matapos na matanong kung kasama na ba sa pagpirma niya ng kontrata bilang talent ng Viva ang paglipat niya sa ABS-CBN. Ayon kay Regine, hindi umano management contract ang pinirmahan niya sa Viva kundi special projects lamang at mananatiling manager pa rin niya ang kanyang kapatid na si Kakay Velasquez Mitra. Idinagdag pa ni Regina hanggang January pa next year ang kanyang kontrata sa 7 at masaya naman daw siya sa itinatakbo ng kanyang career at sa pag-aalaga sa kanya na nasabing network. Anya, hindi niya makakalimutan na matapos siyang manganak ay binigyan siya ng GMA ng oras para sa kanyang anak na si Nate at na-appreciate niya raw ito ng gusto. Sinabi pa ni Regine na okay lamang sa kanya na makipagtrabaho sa ibang tao, ngunit maayos umano ang estado niya sa 7. Sa bandang huli ay pabirong sinabi ni Regine na palagay niya raw ay wala na siyang paglalagyan sa Channel 2 at baka sa bubong na lamang daw siya ng 2 kung sakaling lumipat siya sa nasabing network. At yan aking balita, ako naman si RH43 Rocky, ang inyong kaliga sa mundo ng showbiz. At sumayin nyo na naman ang isang oras nating balitaan, mga impormasyong dapat po ninyong malaman saan mang sulok ng mundo. Sa ngalan ang bumubuo ng MBC Network News, ako po inyong lingkod sa pagbabalita. Ako po si Dennis Antenor Jr. Bukas, alas 12 ng tanghali. Tuloy-tuloy ang ating balitaan dito lamang sa MBC Network News. Bonding with the family, pag may time. Try ng bagong recipe, pag may time. Business, pag may time. Dahil ang may pride, may time. Pride Power Wash. Tama sa washing machine. Tama sa mancha. Kasi may stain-away formula, di ka kusot ng kusot. Tama ang bula, di ka banlaw ng banlaw. Tama sa motor, dahil walang chalk na pwedeng magbara. Pride Power Wash, tama sa washing machine. Update pag may time. All you need is Pride. ACS. Loyal ka ba sa toothpaste mo? Sa blind toothpaste test, malalaman. Excuse me, anong toothpaste ang ginamit nyo? Eddie, yung lagi ko ring gamit. Unique pala. Mali tayo.
Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos nagkamali din. Parehong nabibigay ng maximum fluoride protection, fresh breath, healthy gums at approved ng Philippine Dental Association. Parang toothpaste ko? Pero ang unique, mas affordable ang presyo.